Magandang buhay, andito na naman ako sa kusina para magluto ng uulamin namin for 1 week. At para maiba naman at hindi lagi beef yung aking niluluto, for today's vlog mga sis, ang aking lulutuin ay isda, manok at etong ang tahong. Hindi ko na nga alam kung kailan namin to na grocery, siguro bandang March yun. Mas okay pala yung mga ganitong tahong na naka-frozen dahil mas malaman yung loob niya. Yung nabibili kasi sa Costco, minsan ay walang laman sa loob. Tsaka in fairness naman dito ha, pagkabukas ko ng kanyang packaging, amoy fresh pa rin siya. So, magluluto nga ako ng paksiw na isda. Ako lang ang kakain yan dahil hindi mahilig si daddy sa mga paksiw. Tapos, itong tinolang tahong. Adobo sanang tahong, kaya lang mag-aadobo ako ng manok. Kaya, tinolang tahong na lang. Itong manok para naman sa mga bata. Medyo matiwasay nga yung pagluluto ko niyan dahil si daddy dinala si Carlos sa labas. Medyo mainit na nga dito, kaya ayan si Carlos lagi nagpapadala sa labas. Adobo nga muna yung una kong lulutuin para kapag papasok na si Carlos ay meron siyang makain. Ginagawa ko dapat yung pagluluto ng maramihan kapag weekend. Kaya lang nung last weekend ay nabisi kami. At habang ginigisa ko nga yung manok, sabay naman ako ng pagkakape. Nag-check na rin ng mga messages. Share ko lang. Kasi sobrang saya ako nung binili sa akin to ni Daddy as a Mother's Day gift. Ito yung home screen ko. Ito yung business home screen ko. Ayan, naka-business siya. Tapos kapag gusto kong pag nasa mode na ako ng pagba-vlogs, ayan, pipindutin ko lang to. Ayan. Ayan. Pero itong setup ng home screen ko for the vlogs ay hindi pa yan tapos. Hindi ko pa siya natatapos. And then kapag yung sa mga personal ko naman, itong personal home screen ko, hindi ko pa rin siya tapos. So, ang dami ko pang aayusin dito sa personal. Inuna ko muna yung business dahil business is life. Ayan. So, kapag pinindot ko yung business, ayan, mapupunta siya dyan. Ayan. Pero for now, sa personal muna, hanapin ko muna ang YouTube. Magpapatugtog muna ako habang nagluluto. Andito. I love you. Ginaganahan talaga ako tuwing umaga kapag may napapatugtog nga ako na worship songs. Yan talaga yung nagpapamotivate sa akin, nagpapa-remind sa akin na maging mabuting tao parati, na maging grateful sa maliliit or malalaking bagay na blessing. Hindi ako or hindi kami yung pamilyang religyoso yung laging nagsisimba, alam lahat ng verse sa Bible. Pero kahit ganun man guys, ay naniniwala kami sa Kanya. Lalo ako dahil pinalaki kami ni Mama na may takot sa Diyos. Anyways, binuksan ko nga itong pinto para sumingaw nga yung amoy ng mga niluluto ko at sakto din dahil maganda yung araw. Maganda yung panahon. Tsaka andun sila Carlos yung playground dyan. Basta may playground dyan, malapit lang sa amin. Kala mo naman nakita nyo, no? Pero anyways, thank you Lord for this day. Ang ganda ng araw. Pumasok na nga ulit ako dahil kailangan ko na nga lutuin itong mga tahong. So, hinugasan ko munang mabuti. Nalis ko yung mga nakadikit-dikit na lumot dyan. Okay na rin tong niluluto kong adobo kaya sinet aside ko muna para makapagluto na nga ako nitong tahong. Habang inaantay ko naman na kumulo yung tubig, naghiwa na nga ako ng sibuyas, kamatis at luya para dito sa tinolang tahong. Tinola nga ba? Bakit may kamatis? Ngayon ko lang na-realize. Basta ang tawag ko dyan, tinola. Yan, sige, punas. Hindi pa nga tapos magluto. Puro punas na naman. Nagdikdik na rin ako nitong mga bawang para naman sa isda na paksiw. Minsan-minsan lang talaga ako makaluto nito sa isang taon. Yes, isang taon talaga dahil ako lang naman ang mahilig dito. Kapag isda kasi, ang gusto lang minsan ni Daddy, sinigang, tapos prito-prito lang. Tapos kapag ganito yung niluto ko, ay mapaparami talaga ang rice ko. Kaya madalang lang ako magluto nito para naman maiwasan ang pagkain ng masyadong maraming rice. Hindi ko na masyadong pinatuyo yung sabaw ng adobo o yung kanyang sarsa dahil ayaw ng mga bata. Gusto nila yung may mga sabaw-sabaw pa. At para kapag pinainit, ay meron pa ring mga sarsa, may sabaw pa rin yung kanin nila. Ilagay ko na nga yung mga tahong pero hindi nga magkasya dun sa lagayan ko kaya inilipat ko sa mas malaki. Ang nilagay ko lang na pampalasa ay asin tapos konting patis. Naglagay na rin ako ng spinach dahil gustong gusto yan ni Daddy na gulay. At after ilang minutes ay okay na yan. Tingnan nyo naman yung mga tahong guys. Oh, ang tataba.
Sunod naman na aking lulutuin ay isda na paksiw, kaya itinabi ko na nga yung mga tahong para maumpisahan ko na ang pagluluto. Hay, nakakamiss talaga ang fresh na isda sa amin. Sobrang dali lang naman magpaksiw. Nilagay ko lang yung mga ingredients, naglagay ako ng suka, ng asin, ng paminta, at pinakuluan ko lang ng konti. Pagkatapos, nilagay ko yung mga gulay sa ibabaw. At pagkatapos, tapos na. Ay, naglagay din pala ako ng konting patis. At ng konting-konting tubig. At ready na nga ang aming ulam for 1 week. Ayan, may adobo, may tahong. At finally, nakapagluto na nga ulit ng paksiw. Sakto rin naririnig ko na nga sila Daddy at Carlos na paparating. Luto na ulam! Buksan mo isa-isa. Wow, adobo! Buksan mo yung isa, Daddy. Uy, tahong! Favorite! Yung isa. Oh, hindi niya Hindi favorite. ko favorite niya, mami, yan! Paksi! Ayan, kain na. Carlos, kain ka na adobo. Ay, adobo! Ang daming ang nakain ni Carlos na adobo, kaya masayang masaya na naman ako, kaya ginaganahan talaga ako magluto kapag marami silang nakakain. Nag-start na nga akong ilagay sa mga lagayan dahil eto nga yung ulam namin for 1 week. Effective talaga yung ganitong paraan ko sa pagluluto, yung maramihan na. At least sa isang linggo hindi na ako mag-iisip kung ano yung uulamin namin. Nakaka-save talaga ng time. Tapos kapag nakapagluto kasi ako ng ulam namin for 1 week or mas higit pa, meron akong time para mag-edit, mag-voice over, gumawa pa ng kailangan sa negosyo namin. Mas peaceful yung mind ko. Anyways, kain po tayo. Si Carlos ay kumain na siya, kaya kaming dalawa lang ni Daddy ang kakain. Si Ate Isha naman ay nasa school na yan. Nanyan. Bulol yarn. Sorry na ulit sa matatakam. Ang sarap ng tahong tapos sinausaw pa niya sa bagoong, kalamansi at sili. Pagkatapos namin kumain ay hinatid na rin ni Daddy si Carlos. At ako naman ito ay mag-i-edit at mag-check na rin sa aming negosyo. So paano yan? Hanggang dito na lang muna. Until our next vlog. Aman Matlabat. Sana nag-enjoy po kayo sa panunood. Please like and follow our page. Until our next vlog. Bye-bye.